Magandang araw ulit mga kababayan, no? Ang reaction video natin ngayon actually ay hindi ko pa natatapos. Parang experiment na rin siguro ito. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating may comment dito. Okay, sige. So, may actually tatlong videos ito, pero ang nakatawag kasi sa akin ng pansin is yung nakatawag sa akin dito ng pansin is yung isang video na nandun may post si former Senate President Juan Ponce Enrile doon sa video na yun. At ang sabi niya, hindi siya sang-ayon doon sa INC, sa mensahe ng National Rally for Peace ng mga INC na balak pigilan ang tinatawag na impeachment. Siguro hindi naman sa ayaw niya na pigilan yun at parang gusto niyang i-impeach si BP Sara. Para sa kanya siguro hindi personal. Ang mensahe niya dito, according to what I have read, no? Anyway, papasadahan natin yung mensahe niya, ipopost natin at babasahin natin. Pero ang nakasaad kasi doon sa video na yun ay ay tungkol sa ang nakasaad doon sa video na yun ay tungkol sa pagbibigyan niya ng mensahe na it is a democratic process, yung impeachment, at ito ay nakasaad din naman sa saligang batas, no? Kaya yun siguro yung gusto niyang ipunto. So hayaan nating gumulong yung democratic process, parang gano'n na. Siguro puntahan natin yung video para hindi tayo nanguhula, no? May kasi dito, iwan ko kung ito parang problema sa ito, signal siguro. Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with the right tool like Odoo. Integrate. So, sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Yan, ito. Unahin po natin si Boyong ulit. Okay, before tayo mag-proceed, maraming mga papasadahang video ito kasi kinuha natin ito kay Reaction TV PH. Lang ayun, naman kasi ako, naka-subscribe naman ako kasi ako kay Reaction TV PH. So sasamantalahin ko na rin siguro, hingi ako ng permiso na gagamitin ko itong itong vlog niya, no? Anyway, this is a public video, but still natin maging courtesy, di ba? Courtesy is I guess very important. So yun, pensya na kayo kung makati yung tinga ko. Okay, so andito kasi dito sa video na to, dito natin mababasa yung post ni former Senator Juan Ponce Enrile, ayaw nating gawing comment na baka nagsasuffer na si former Senate President Juan Ponce Enrile ng demensya, kasi matanda na rin siya, no? In fact, matanda talaga si former Senate President Juan Ponce Enrile kasi bahagi na siya at haligi na siya ng istorya ng politika dito sa Pilipinas. Meron siyang mga mahalagang papel na ginampanan sa mga historical accounts, no, patungkol doon sa demokrasya
saka sa mga nakaraang mga democratic process na he is a major player, is a key player to that phenomenon, to that events in history. Okay, so anuhan natin to ha, pasadahan natin to na na video. Ako ayoko kasi mag-judge, no, pero kakaiba kasi, disclaimer na rin ha sa mga sasabihin dito ni Reaction TV PH, kasi die-hard Duterte supporter ito, no. So ginagalang natin lahat ng mga vlogger, mapa-pro administration or dito kay dating Pangulong Duterte, no. Kaya ang atin kasi available din kasi yung videos natin for kids, no. So ang ating kasi informative content on the aspect of politics, current politics of the Philippines, yung kasalukuyang nangyayaring issue panlipunan at pampolitika dito sa Pilipinas. Tungyan po natin ang video, mga kababayan. Boyong nagpapasikat na naman. Yes or no? Pero yan. Sabi ko ni Boyong, yes or no? Ito po. CP, did the IPO proceed? Your Honor, Tanong yung, sagutin mo muna, Atty. Malyari. Did the IPO proceeded? may interlocutory, Your No, Honor. no, no. Tanong yung muna, yes or no lang, tapos saka mo explain. Did the IPO Okay, ang gusto mangyari kasi ni Kong Dan ay yes or no and then explain. And ang kausap niya ay abogado, ano, so mahirap kasi yung yes or no. And you are being rude to the resource person, because yung pagkanda kasi ng mga public hearings ay especially doon sa quote-unquote in aid of legislation. O nga, nandun sa inyo yung kapangyarihan, ano, bilang mga mambabatas, pero dapat hindi sana mawala yung respeto. Kasi in soliciting information para matulungang gumawa ng batas, ay pakinggan natin, especially abogado yan, marunong yan sumagot. Huwag mong tuturuan ng yes or no. O paano mo kukunin yung saktong information kung pipilitin mong sumagot yung tao ng yes or no, diba? Ayaw natin sabihin na baka hindi na nagbibigay ng advice kay Kong Dan, pero mas importante na pairali natin yung common sense. Kung in aid of legislation yan, pasagutin natin yung resource person, in-invite natin yan, nag-cooperate sa pagbibigay ng information. So we have also give the favor and at least hear the statement of the resource person. Parang ganun po yung ano dyan, yung let us continue sa video. proceeded? The IPO, Yes or no? sorry, Your Honor, Tingnan nyo po yung ano na yun, yung emphasis na pangalawang beses na kinat, sumasagot siya pero bakit mo hindi pipigilan at saka ipipilit mo yung yes or no? Yun yung ano kasi sabihin natin ganito yung mangyari, sundin niya, mag-explain siya, mag-yes or no siya, then explain. Ang problema, pag hinatulang ka na pag sabi mo ng yes or no, hindi ka na makapag-explain. Kaya mahirap kasi nasasabi natin ito kasi ginawa na nila yan sa mga previous na mga hearings. Ganun lagi yung nangyayari. At marami namang observations din yung ibang vlogger dyan. Kasi pag ganyan, ang testimony mo bilang resource speaker ay
nai-influence na. May ano nga dyan, may term nga dyan na ginamit. Nakalimutan ko lang ano, pero yung term na yun maganda kasi ibig sabihin hindi na yun yung genuine na binibigay mong informasyon kasi ano na, adulterated na kasi nga out of fear kasi parang pinipilit ka and then di ba yun nga may mga posisyon na rin kahit papaano yung mga resource speaker nila and parang na babawasan yung dignidad ng tao kasi parang hindi marunong sumagot ng tama. Biruin mo naman yes or no and then explain paano kung di ka makapag-explain, di ba? Hayaan natin explain and then later on we solicit ano ba, yes or no ba, parang gano'n, di ba? Out of courtesy, out of this courtesy na binigyan kayo ng courtesy ng mga inimbitahan nyo, we might as well just return the favor. No. Okay. Wala na tuloy yung video eh. Nakat tayo sa ano. Yan. Tika lang. Babalik yan mamaya. Mahina kasi minsan yung signal natin. Wawala-wala siya. Suporta po sila sa gobyerno dahil yan po ang itinalaga ng ating Panginoon. Pero meron pong pagkakahiwalay ang state and religion. At the same time, sinasabi, wala ho kaming panghihimasok na ginagawa sa gobyerno. Ito lamang po ay isang karapatan namin bilang mga Pilipino na sabihin ang saloobin dahil yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Hindi po sila nangingialam kung ano magiging desisyon ng gobyerno. Okay, itong isang video naman, dito muna tayo, hindi natin ma-open doon, medyo humina yata yung signal. Okay, tika lang natin ko ito kasi minsan humihinto yung isa kong camera eh. Okay, so dito, kay ano naman to, kay Banat Bay, no? Kukunin din natin yung vlog niya bilang isang reference ng ating reaction ngayon. Patungkol naman yung sinabi niya sa pahayag ng speaker doon sa National Rally for Peace. So, ano lang to, additional insight lang to. Yun sanang isang video yung gusto natin unahin. But anyway, dito tayo. Umpisa natin to. Kung ano yung kuhan dito. Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po, matindi ho ang binitawan ho ng ministro ho ng Iglesia ni Cristo sa ating gobyerno. Nako. Alam nyo, paulit-ulit ho natin sinasabi ito eh. Read between the lines, ika nga. Even if they keep on saying peace, ang gusto nila at ang gusto nila po ay pagsuporta kay Pangulong Marcos sa statement na wag i-impeach si VP Sara Duterte, meron pa hong ibang mensaheng nais ipahatid. Sa tingin ko po, ang Iglesia ni Cristo sa bawat Pilipino. Yan po ay mismong narinig natin kay Congressman Marcoleta nung siya ho ay pinayagang magsalita diyan sa kung inyo pong mamarapatin, panoorin niyo po yung aking unang video, yung kahapon po. At ngayon naman, ang ipapakita po naman natin, walang iba kung hindi yung mismong galing sa ministro ng Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang kanyang binitawang mga salita? Ano po ba ang kanyang masasabi nating talagang, alam mo yun, banat dito sa ating gobyerno? Specifically, itong mga tuwadkom o yung mga huwadkom, ha? Panoorin po natin ang tindiho at may binana. Okay, just for information, magaling na vlogger ito si Banat Bay, but disclaimer na rin sa mga ginagamit niyang term, yung tuwadkom or huwadkom, kasi yun ay part ng tinatawag na expression niya, freedom of expression. Sanctioned naman yun, nandun naman yun sa saligang batas. For as long as ginagawa mo yun,
doon sa pagpuna sa mga nasa pamahalaan, no, mga lingkod bayan na habang ginagawa yung kanilang katungkulan at pwede silang punahin. Balik tayo dun sa video. Natanong sila na isang politiko, at itong politiko nito, bata ito ni Romualdez eh. Alam niyo kung ba't ko nasabing bata ito ni Romualdez? Binibibibi ito ng mga bataan ni Romualdez eh, nitong nakaraang mga hearing. Binibi nila to eh. Siguro, love nila. Puntahan muna natin ito sa kabila bago bumalik na yung signal. Nawala kasi sayang dito eh. May problema yung internet natin. Andito na yung puso, nakikita ko na. Kaya nga, paano yun lang natin to. Yan po mga karyaso na Yan, may ano lang Unahin po natin si Boyungol. Ay, si Boyungol nagpapasikat na naman. Boyungol, tanong lang to Boyungol. Tanong mo muna, yes or no lang, tapos saka Yung ano kasi dito ni yung ano kasi dito ni mga kababayan, ano, si Reaction TV PH, yung parang call sign niya kay Congressman Dan ay ganyan kasi siguro yung pagsasalita na rin ni Congressman Dan na parang kaya ganun, paliwanag lang natin ako kasi kung tutusin, nakakalibang naman, nakakaaliw, medyo nakakatawa, pero parang hindi lang misinterpret ng mga manonood natin ng mga bata, no? Bakit ganyan yung inaano niya dyan? mo explain. Did the IPO proceeded? The IPO... Yes or no? Sorry, Your Honor, I'm trying to make a Yes or no, complete then sentence. explain. Yung kanal. Oh, nakikita niyo yung kanal. Nakakadiri po yung kanal. Tsaka Yes or no and then explain, no? So yun na nga yung sinasabi ko kanina. Napakahirap nun. Tapos abogado ka, tapos ganyan yung gustong ipagawa sa'yo. Kahit nasa korte, hindi pwede yun. Hindi naman yan korte yan. Ano lang yan eh, in aid of legislation. Yung korte siguro, pag sinabi ng abogado na yes or no, because iba yung siyasat doon, di ba? Especially kung criminal case yung pinag-uusapan, so talagang may mga technicality yun sa rules of court at pina-follow yun, no? Eh dito ano naman to eh, Congress naman, so nawa natin. yung nasa tabi ng kanal. Ano ba yung nasa tabi ng kanal? Eh di basura. Mantakin mo Boyungol. Tanong lang to Boyungol. Winalis mo ba yung dumi? Problema nga tayo sa sa internet siguro. Nag-cut dito yung signal. Valentine's Day to all the perfect couples out there. So, sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success. No? Sa dami ng napatay, Lagi tayo nagja-jump dito eh. Lagi tayo nagja-jump dito sa part na to. Ito na yung ano ni BP. GPE na Juan Ponce Enrile. Gusto kong basahin makikita naman o nababasa naman. Gusto ko lang basahin. Sabi niya dito, there is a bigger question, no? Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? So yun nga, gusto ipaalam siguro ni GPE, yung Juan Ponce Enrile, former Senate President, na andun yan sa Constitution eh. Kaya may mas malaking tanong daw. Can the INC with all its members amend? Pwede ba nilang
baguhin yung saligang batas. Pag sinabi mo kasing amend, may portion ka lang doon na babaguhin, no? Portion, hindi yung buo. But pag yung isang term pa aside from amend, meron tayong term na revise, no? Pag re-revise, yun babaguhin. Revision. So pag amend lang, ano? So, and then sabi niya dito, suspend any of its provision. Kaya mo bang i-suspend yung mga provision ng saligang batas? So sa INC, yung peace rally yung tinutukoy niya dito. Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law? Kasi nandun nga yun sa saligang batas. So pag gusto mong pigilan yung impeachment, i-discard mo or isasakripisyo mo yung value ng rule of law. Kasi nandun nga yun, no? I don't know bakit niya ito sinasabi. Ayaw natin sabihin na nandun na siya sa stage ng dementia kasi abogado din ito si GPE. Although 100 years na siya, meron din siyang authority magsalita because of a significant rule in the history of politics dito sa Pilipinas, no? Sabi niya dito, yung rule of law for a persons or group of persons willing ba tayong sacrifice yung value ng rule of law para sa isang tao or grupo ng mga tao. And then impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official. So constitutional legal process para magtanggal ng government official yung impeachment. Yun yung emphasis niya dito. If there is a ground and evidence to support it, kinokontra kasi ito ni Reaction TV PH, no? Kinokontra niya ito kasi ewan ko bakit niya ito kinokontra. Okay, so ewan ko, medyo marami na yata ng laman ng video natin, but okay lang. And then sayang dito magpi-play. Kaproblema tayo sa signal. Kababayan, nagka-problema tayo. Yun yung panghinayang dito. Minsan na rin kasi nangyari ito dito. Okay, kailangan abot ang pangatlong video. Tingnan na lang natin. Even the Chinese embassy. What is your directive on this issue, sir? Allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. Concerns about wiretapping allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. What is Chinese official na wiretapping daw. Tinatanong dito ng reporter yung ating Pangulo about doon sa wiretapping issue, siguro ito. your directive on this issue, sir? Humihingi niya yung directive ng Pangulo sa issue ng wiretapping ng mga Chinese official yata, ano? Tingnan natin dito yung sagot ni President Bongbong Marcos. Directive, it's just we are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape, so until they release it, there's the tape, we can. Okay, so actually natawa ako dito sa video na to, lalo na sa ano ni Reaction TV PH, no? Nung pinapanood ko ito kanina. Hindi natin alam kung nakuha ito yung tanong ni President Bongbong Marcos, yung tanong ng nag-interview na reporter. Baka siguro nakuha niya, no?
Kasi sinagot naman niya, otherwise sasabihin niya ano ulit yung tinatanong mo para mas madali niya. So siguro nakuha niya talaga yung tanong. Yun lang, medyo hindi siya siguro din sigurado sa gusto niyang sabihin, kaya hindi rin klarado yung mensahe niya. It becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Huwag mong subukan. Masisira ang Sa tingin. Okay, tapos na yung ito pangalawang video na ito. Ano pangalawa? Okay, ano natin na yan. Sa tingin ko tingin ko ay wala namang agreement yata doon. Directive yung tinatanong. Kung ano yung directive niya doon sa wiretapping issue ng dalawang Chinese official yata, no? Ulitin natin yung tanong. Makirali doon sa Quirino Grandstand at punong-puno. Also concerns about wiretapping allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. What is Wiretapping allegedly done by Chinese officials, even the Chinese embassy. What is your directive on this issue, sir? Yun yung tanong, ano? What is your directive on this issue, sir? Yun yung tanong dyan. Pero yung naging sagot ng ating Pangulo ay regarding yata sa agreement, no? Hindi natin alam kung bakit ganun yung sagot niya. But anyway, pakinggan ulit natin yung sagot. your directive on this issue, sir? Directive. It's just we are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of Dalawa ang pwedeng ano dyan eh. Baka nakuha niya yung sagot, kaya lang currently it was not focused to the question. So baka inakala niya na yun yung tanong. Kaya yung sagot niya parang labas doon sa tanong. Kasi parang iba yung gusto niyang sagutin. Siguro may nauna siyang iniisip, no? Hindi natin alam, kaya klarado naman sa video na hindi niya ma-organize yung kanyang sagot dito. Okay. a tape. So until they release it, there's the tape. We cannot be. It becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Huwag mong subukan. So, harder and harder to accept that there was an agreement. Kalayo nung ano na yun, napakalayo nung sagot, no? Anyway, ito kasi comedy na mga insertion ni Reaction TV PH, no? Na-appreciate naman natin kasi only ngayon hindi lang ako pwedeng tumawa kasi ako yung nagbablog, no? Pero yung mga iba siguro talagang maaaliw kayo dito kay Reaction TV PH. Shoutout nga pala sa kay Reaction TV PH. Tira ang buhay mo. Alright. Ya. Ganun ang presidente mo ngayon. Churro. Ya. Ganyan ang presidente mo ngayon. Anyway, balikan natin yung unang video. Ito sana yung maganda. Palpak dito, ayaw mag-open.
na to. Nakapasok lang. Yan na nga. Unahin po natin si Boy Ungol. Ay, si Boy Ungol nagpapasikat na naman. Ay, Yasoro! Pero yan. Pero yan. Sabi po ni Boy Ungol, Yasoro! Ito po. CP, did the IPO proceed? Talagang naglo-loading siya dito. Sayang, dito man lang sana sa part na tumakuha natin. How about ito kanina? Ay banat ba yung... Okay, nag-play siya dito. Tingnan natin ito kay Dilima. Baka extend pa natin yung video. Malapit na tayo sa 30 minutes. Ilang okay lang. Ayaw din yata dito mag-play. Representatives, because of course, the members of the House of Pisahan lang natin. Labas na yan! I'm not sure whether such an action would have much effect. O wala daw. Yung action ninyo, wala naman daw epekto. Baliw. About pala yan sa ano? Sa ginawang National Peace Rally ng INC na minaliit ni former Senator De Lima na minority lang naman daw yan. Sinagot nga yan nung isa sa ministro na nagsalita doon na tinuko niya na minaliit, no, minorya yung mga grupo ng nagrally. Sabi nila doon, sabi nung ministro na sino ba naman ang nagsabi na mayorya kami, no? And then tinukoy niya yung nagsalita na hindi pa daw sumisikat ay laos na, no? Siguro pagpapahayag yun na hindi si former Senator Laila de Lima iboboto. So parang malalao siya, hindi siya mananalo, parang ganun yung ibig sabihin doon, no? Anyway, ano lang natin yun, parang observation lang. Rolling pa ba tayo? So dito sa isang camera ko 39 minutes na tayo. Sige, wala namang ibang ano to issue. Ito ba? Sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problema ng ating nararanasan. Okay, so yun yung gustong emphasis ng INC rally. Imbis na impeachment, yung mga nangyayaring mga isyong panglipunan katulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, pag yung nagugutom, no, na mga kababayan natin kasi nga hindi sustainable yung livelihood, no, or pangkabuhayan. Ganon yung ano dito. Hindi naman tayo against sa mga ayuda, okay yun. Parang pwede yung panggalingan ng korupsyon at saka panandali ang ano lang yon sa gutom. Pero kung may trabaho talaga at trabaho yung ibibigay sa mga kababayan natin, yun yung pangmatagalang solusyon. Kasi tatapusin lang ba natin? Kasi hinaya ako dito. Gusto ko sana itong basahin. Anyway, na ano natin to kanina. Nabasa na natin. So, sabi dito, the impeachment official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Hindi naman daw makukulong yung na-impeach na official. Yun nga lang, hindi ka na pwede tumakbo, diba? Sa posisyon. Lalo na si VP Sara, di na siya pwede tumakbo bilang presidente. And as a nation and as a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in by the INC. Susundan yung mga ganitong pangyayari kung papayagan daw natin yung opinion or yung pag-iisip or logic ng gustong mangyari ng INC na hindi i-impeach si VP Sara. In fairness naman sa INC, hindi naman siguro ganun, ano. Parang ano lang ito kasi
ang point dito ni GPE, wag mong pigilan yung impeachment kasi proseso yan, nasa saligang batas yan. Oo nga, tama ka doon, nandun yun. Pero ang ibig sabihin siguro ng INC ay hindi naman importante yung impeachment kasi nga may problema tayong mas malala. Kasi doon na lang, sa totoo lang, sa na-observe ko, hindi naman po sa may pinapanigan tayo. Pero sa totoo lang, yung na-observe ko talaga ay according dito sa mga ibang vlogger din, yun na lang yung naging focus ng ating kongreso sa mababa at sa mataas na kapulungan ay para mailink lahat ng issue doon sa mga Duterte, sa kay Tatay Digong at saka kay BP Sara, no? Nakikitatay na rin ako kasi maganda at magaling naman na Pangulo si former President Digong, no? Sige, wala tayong oras na. So, kailangan ko na talagang tapusin yung natin, yung video. Ito yung pinakamahaba ko video ngayon so far. So, huwag nyo sana kalimutang mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe para sa ganito pang mga video. I hope na meron tayong natutunan. Hanggang dito muna. Yun talaga ang tunay na